Guys, good morning at magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. So gusto ko i-share sa inyo regarding dito sa aking trabaho as a technician. So dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So baliktarin ko yung camera, pakita ko sa inyo yung machine. So this is the label master. So medyo pabaliktad lang kasi baliktad yung ating camera. So share ko lang sa inyo kasi meron ako na-encounter na problema. So share ko sa inyo, baka meron tayong subscriber or viewers na katulad ko rin na isang printing press technician. This machine, ito yung Label Master Advance. So Label Master Advance, ito yung ang produkto namin dito ay labels. So tulad ng mga Sunsilk, so mostly mga shampoo sa gamot. So pakita ko sa inyo mamaya. So share ko sa inyo yung isang problema ng sa isang label, kung bakit nag-iiba siya ng color. So share ko rin sa inyo yung mechanical problem. So guys, baliktarin ko na yun. So guys, ito nga yung aming chiller. So, sinasabi ko sa inyong machine na Label Master Advance dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So ito yung aming chiller. So nakikita nyo, ito yung aming material. So ngayon kung napapansin nyo, nakapatay ang ating machine. So naka-switch off kasi nag-undergo kami ngayon ng preventive maintenance. So except sa preventive maintenance, so kagahapon may na-encounter kaming problema. So ngayon i-include ko na siya sa preventive maintenance namin. So may papalitan akong pyesa na cost ng problema sa aming produktong label. So guys, ito yung aming UV touch panel, yung touch screen. So the unwinder. So tour ko lang kayo sa aming machine. Ito yung Corona treatment. So Corona, yun yung tawag yan ay Corona treatment material. So guys, discuss ko sa inyo regarding doon sa sinasabi ko sa inyong problema. So hindi naman to electrical kasi mostly na ina-upload natin sa YouTube channel natin more on electrical. So share ko naman sa inyo ang sa mechanical problem. So as a technician, hindi lang tayo electrical or dapat may idea rin tayo sa mechanical, hydraulic, pneumatics and so on. O mas maganda multiple knowledge ka, mas advantage po yun sa atin bilang technician. So guys, share ko lang sa inyo, ito yung ating servo motor. So actually guys, ito yung label namin, DAC. So disinfectant siya kung nakikita nyo. So share ko lang sa inyo. So napakaganda ng aming produkto label. Ito yung sticker. So actually ito na yung finished good namin. So meron na siyang problema kaya pinatigil ko. So guys, binilugan ko yung problema. Kung napapansin nyo, this one, kung nakikita nyo yung parang star dito sa itong may bilog na to, naninilaw siya guys, diba, kung napapansin nyo. Dito sa isang label halos walang dilaw, konting-konti puti. Susunod na label, as in wala na talagang dilaw, puti na lang siya. So guys, ibig sabihin during na tumatakbo yung machine, umiikot yung printing cylinder. So hindi stable yung impression niya. Impression, ibig sabihin yung imprenta, yung lapat niya, kasi ito madilaw, itong may bilog na to, ito medyo madilaw. Pagdating dito, konti na lang ang dilaw. Pagdating naman dito sa dulo, halos konting-konti dito, puti na lang, yung dulo na lang may dilaw. So guys, tingnan nyo na mabuti. Okay, yan ang isosolve natin. So nakita ko na yung problema. So ito naman na-experience ko na dati. So I think 2 years ago. So hindi naman kasi ito madaling masira itong pyesa na to. So guys, papakita ko sa inyo yung pyesa.
ito yung bago. Pakita ko mo sa inyo yung bagong pyesa. So ito yung tinatawag naming adapter. So guys, kung nakikita nyo, bagong bago ito. Galing siya dito. So ito yung part code as a repair kit. So ito yung repair kit na nakakabit dito sa ating servo motor, sa ating this servo motor sa registration motor. Ito yung nagpapaikot ng ating, so papakita ko sa inyo, ito yung bago. So ito yung ipapalit natin, itong pyesa na to dito. Dito siya nakakabit sa servo motor. As you can see guys, tignan nyo na mabuti. Kung nakikita nyo yung pinakauka, lapag natin. Yung pinakauka, itong sa ilalim ng dot na pula, medyo malaki na yung uka niya. Halos na pudpud na nga siya eh. Yan, halos pudpud na paikot. Kaya ito yung cause ng paiba-ibang kulay ng aming imprenta dito sa aming label sa aming produkto. So guys, kumpara natin. Ito yung bago, ito yung luma. Ito yung hawak ko, nasa kamay ko. Ito yung luma. Tignan nyo dito sa may uka na yan, sa ilalim ng pula. And pati itong ibang mga uka na yan. Tignan nyo to. Kumpara nyo dito, masyado malalaki na. So ang nakakabit dito guys, itong pyesa na to. So nasa na ito. So itong pyesa na to, halos eksakto lang yan, nakatapat yan dito. Itong may uka na to, dito yan nakabit. So halos fit lang yan, dapat walang kagalaw-galaw yan. Pag kinabit natin dito yan, ayun, may galaw na, halos maluwag na. Pagdating dito, angat ko man siya ng konti, walang kagalaw-galaw. Fit na fit siya. Okay, so guys, papalitan natin ng bago. So isasama ko na sa one set dito para fit na fit siya. So hindi lang itong housing ang papalitan natin, bali isang full set na sasalpak natin dito para maiwasan natin yung problemang paiba-ibang kulay. So sa ibang unit, pag sinalpakan natin unit, halimbawa itong DAC, yung duct na yan, magiging light, magiging dark, magiging light, dark yan. So hindi stable yung magiging kulay ng ating produkto. So guys, yun. Ito yung tinrial namin kagabi din. So guys, pakita ko rin sa inyo after na ma-install, tsaka yung finish product natin kapag napalitan na natin ng tinatawag na repair kit dito sa ating machine na Label Master Advance. So 2017 model to guys. So pang-anim na gawa ng galos na nag-iimprenta ng label. So guys, share ko lang sa inyo yung mga produkto namin. Kung ano-ano pa yung mga produkto namin. So meron kaming 4 na machine dito. So ito yung Label Master number 2. So dito rin ginagawa o inimprenta sa amin yung lux. Napapansin nyo, ito naman ay hot foil. Napakaganda kasi medyo costly itong sticker na to, kasi pang export to eh. So medyo mamahalin. Ito ay hot foil na sticker lux from Unilever. So meron din kami ditong tulad ng shell back. So share ko rin sa inyo ito. Nag-i-imprenta din kami ng I think aware naman kayo, yung clear na sticker shampoo. Then ito pa yung aming mga produkto, Lux from Unilever.
hanapin ko kung meron na Sunsilk. So parang na-deliver na. I-check ko doon. Ito naman ay cold foil para sa aming product na customer na tubig, so Nova. So ito yun. I think ito yung kilala sa atin sa Pilipinas, Shell Remula. Yung Shell Remula, ito yung back ng Shell Helix, lalo na sa may mga motor. So I think na-deliver na yung Sunsilk, yung Remula. So halos wala na akong makita kasi na-deliver na yata yung So guys, share ko lang sa inyo tulad na nabanggit ko kanina, yung hot foil, yung Lux na product namin na sticker. So guys, ito yun guys, kung nakikita nyo, made of copper. So naka-ukit dyan, naka-engrave dyan yung imprenta. So dito papasok yung materyales, papasok yan, dadaan. So ito'y mainit. Ang setting namin dito around 180 to 220 degrees. So kung napapansin nyo, buksan natin. Yan, medyo critical to. Itong pipe na to na may asbestos coated, dito in, tapos iikot doon, tapos lalabas, babalik na naman doon sa tangke niya, sa temperature controller niya. Meron kaming parang machine dun sa likod, cylinder, temperature controller, nandun yung tank niya, may cooling system din siya para ma-maintain niya yung temperature ng hot foil namin. So Lux, so as of now Lux pa lang ang aming hot foil. So ito ay 500 ml. So pinakita ko sa inyo kanina isang 500 at saka isang 250 ml. So medyo critical. So ang disadvantage dito, pag ito yung napingas or nagdent na, hindi na maganda. So ibig sabihin, isusorting na siya, tatanggalin na to yung may damage during inspection. So kaya sa awa ng Diyos naman, almost 2 years ko na yan papalit-palit, iniingatan ko lang. So pag pinagpapalit ako nito, inaangat ko, binabalutan ko kaagad yan in case accidentally na may malaglag na screwdriver, allen wrench, or open wrench, or any tools na ginagamit ko dito, hindi siya madadamage. May support agad siyang cover, or actually ang pinabalot ko na styrofoam. Okay guys, pakita ko sa inyo yung pinaka temperature controller niya. So ito yung impression niya. So automatic naman to, hand type lang to, both side, gear side and operator side. Pakita ko sa inyo. So ito yung cover niya, tinanggal ko lang kasi kanina naka-cover. Pakita ko sa inyo yung pinaka temperature controller niya. Ito yung pinaka piping niya. Paputi yan. Ito yung in, ito yung out. So babalik lang yan dito, paikot. So pabalik-balik lang yan, in and out, paikot-ikot. Itong machine na to, ito yung nagko-control ng temperature. So pwede ko siyang iset dito yung temperature niya. Pwede ko rin iset doon sa touch screen control ng ating machine. So ito nga pala yung ducting ng ating ultra violet light. So ito yung UV ducting. Ito yung pinaka-controller niya, aming GEW. So ang gamit namin dito latest model, hindi pa siya LED. So Reno GEW Power Electronics. So guys, ito yung aming controller. Ito yung pinaka ducting niya. So almost same lang din naman yan. Itong 1, 2, 3. So meron kaming 4 machine dito. So guys, maraming salamat sa panonood. So huwag natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga video i-upload natin. So guys, maraming salamat po sa panonood and God bless.